Jobert, paano mo naman napasok ang pagiging freelance handler and makeup artist? Eto na nga, Miss Joycey, no? Pag-graduate ko ng high school, pagpasok ko ng college while I'm studying pharmacy in college, alam mo, ang likot nga kasi, di ba? Yun yung naging brand ni Jobert. Ang kulit kasi ng Marami ka kasi imagination talagang ko. talent. No? Ang kulit, ang likot. So sabi ng mga classmate ko, Jobert, ka nga rito. Bakit na naman ba? Plansyahin mo nga yung buhok ko. Pilayan mo nga ako. So bakit ako naging makeup artist? Naging stage manager ako and theater actor ako sa isang theater company. So, meron doon sa theater company, sa production, ilalatag lahat sa table yung makeup mo. Mapababae, mapalalaki. Tapos magle-lecture. O, ganito mag-makeup, ganito, ganyan. Hawakan niyo yung brush. Kahit lalaki ka, babae, or LGBT ka, pag stage and theater actor ka, dapat marunong ka mag-makeup sa sarili mo. Oo. Dapat marunong ka intindihin yung posture mo, yung outfit mo, yung makeup mo. Di ba? Ganun naman eh. Pag stage play sa mga schools, di ba? Dapat ikaw mag-intindi. Hindi ka naman magdadala ng nanay mo or ng makeup artist mo. So, natuto ako mag-makeup. Nung natuto akong mag-makeup, unti-unti akong binibigyan ng mga classmates ko at saka yung mga best friends ko ng mga makeup. Kasi hindi naman ako gano'n na pag-boom ko. Ay, makakabili ka agad ako ng MAC na makeup. So, alam mo, nag-start ako na ang makeup ko parang HBC, tapos Watsons, tapos Ever Bilena. Tapos yung mga brush ko, Ever Bilena. So, nung nakakapag-ipon na ako, uy, parang kaya ko pala magkulot ng buhok. Dati nanghiram lang ako ng plancha. Tapos nag-invest ako, nag-start ako sa plancha na hair up, hair iron, hair straightener na 1.5. So, nag-start ako na ang hair and makeup ko dati 500. Oo, Mura pa dati, no? Parang 5 years before, di ba? Tapos yun, sabi ko, nagagamit ko pala siya na parang extra income, yung pagiging makeup artist ko. Why not magtuloy-tuloy kaya ako? Tapos, nagkaroon ako ng nanay-nanayan sa parlor. Bilang isang LGBT, napatambay tayo sa parlor. Napatambay ako sa parlor. Medyo natuto pa ako. Mas na-enhance pa yung pagiging makeup artist ko. Tapos, sinasama na ako ni Mama Mitch. Ayan, isi-share ko na. Si Mama Mitch. Ayan. Si Mama Mitch? Si Mama Mitch, isa siyang beautician, isa siyang hairstylist, isa siyang makeup artist. So sa kanya ka natutulan? Natuto ko, napatambay ako. Jobert, halika rito, hawakan mo to, ganito, ganyan, magkulay ka. Tinuruan niya ako magkulay. O ganito ha, dapat bago ka mag-routines, ganito, ganyan. So napatambay talaga ako sa parlor. Ito naman, kung tatanungin niyo ako, paano mo napagsabay yung pagbabarangay mo sa pagiging makeup artist mo? Sa gabi, sa umaga, nagtatrabaho ako sa barangay 8 to 5, 9 to 6. Tapos sa gabi, tumatambay ako sa parlor. Tapos tatambay lang ako. Ma, punta ako dyan ha. O sige. Nak, may ginagawa ka ba? O nak, magbuhok ka. Nak, may make-up tayo ng Christmas party sa ganitong araw. Gusto mo ba? Sabi ko, ma, magpapaalam lang ako, mag-leave lang ako sa barangay. Sige, mag-makeup ako. Nakapag-makeup na ako ng mga doktor sa private hospital. Tapos, may pinapayagan ka sa barangay? Oo, mabait naman si Cap. Kasi gusto ni Cap, yung mga LGBT, magkaroon din kami ng extra racket, extra income. Tapos, si Mama Mitch, nagkaroon siya ng friend na makeup artist sa GMA Network. Ang pangalan naman niya is Mate. So sabi niya sa akin, okay ka mag-ayos, okay ka mag-makeup. Gusto mo sumama sa akin? So dinala niya ako sa taping. Doon na nag-start. Doon dinala niya ako sa taping. Tapos nagpo-focus lang ako sa Facebook, na-appreciate ng mga tao. Jobert, magkano ang hair and makeup? Pwede mo ba akong ayusan? Tapos yun. Dinala niya ako sa taping, tapos may nakilala ako sa EBS. Tapos kahit papano, meron kaming alaga na inaayusan sa Star Magic. Tapos, ayun. So, doon na pumasok din yung pagiging handler mo. Pagiging makeup artist ko. Mamaya pag-usapan natin yung pagiging handler ko. Iba pa yun. Doon natin mapapagdugtong-dugtong na napagsabay-sabay mo pala siya, no? Tapos yun, nakakapag-makeup na ako. Tapos nagpa-pageant na ako. Dahil nabanggit mo na, Miss Joycey, yung pageant handler, pasukin na natin ang pagpa-pageant. Habang nagtatrabaho ko sa barangay,
habang nag-aaral pala ako noon. Tapos nung nag-aaral ako, sabi ko nga sa'yo, nung 4th year ako, sabi ng teacher ko, tsaka ng mga Oo. classmate ko, Jobert, ikaw ang class president, ikaw ang mamumblema, ikaw ang mag-isip, paano tayo mag-ano. O yung section natin, yung pambato ng section natin, kailangan maging maganda to, kailangan maging maayos to, kailangan maganda ang damit. So, hindi ako marunong rumampa. So, mataba na ako nun, chubby na ako nun. Hindi ako marunong rumampa, Miss Paano Joyce. ginawa mo? Compare mo naman sa katulad mo na sexy, tsaka sa mga classmate ko na sexy nun, tsaka ang gwapo, tsaka ang ganda, di ba? So, kailangan natin ang leadership. Oo. Kahit hindi mo kaya, kailangan gawin natin, no? So, So, ginawa ikaw muna. natin. So, nanonood ako sa YouTube. Paano Oo. rumampa? Kasi ikaw yung Nakakapanood ako sa tuturo, mga, diba? sa mga event na rampa. Ganon, okay. So, nag-isip ako. So, natuto ako. Ikaw muna. Ako muna, tapos sinishare ko na. Tapos lakad ka, post ka, ganto, ganyan. Tapos lagi kong ina-advise doon sa tinuturuan ko dati nung college, tingnan mo din yung sarili mo sa salamin. If your angle is okay, kung hindi naman okay, hindi tayo pwede. Ako kasi, bilang kaibigan mo, bilang classmate mo, bibigyan kita ng feedback. Pero pag tingin mo sa salamin, tingnan mo rin naman yung feedback para sa